Hindi mo na kailangan ng oven para makapagluto ng ganito kasarap na lasagna. Basta may kawali ka ay kayang-kaya na. Grabe, sobrang sarap nito. Ngayong araw ngay katatapos ko lang ditong maligo. At yung kapatid ko nagkikrave daw siya sa lasagna. At tinatamad nga daw siyang lumabas. Kaya ipagluto ko na lang daw siya. At bilang mabait naman akong ate, ay ipagluluto ko nga siya. Syempre, content nga din ito, sayang. Walang ganon. Sakto nga at meron kami dito ng mga kakailanganin ko para sa gusto niyang lasagna. Kaya eto, magpapakulo na nga ako ng tubig. At itong ang tubig na to ay lalagyan ko nga yan ng asin. Dahil pakukuluan ko nga dito yung mga lasagna sheets. At habang inaantay ko nga yung kumulo, ay maghihiwa naman ako dito ng bawang at sibuyas. At itong ang mga bawang ay pinino ko lang ng hiwa. At dito naman sa sibuyas ay tamang hiwa lang. Medyo matrabaho nga yung kinikrave ng kapatid ko ngayon. Pero okay lang yun para naman may content na rin ako. Walang ganon. Pero sa totoo lang, mahirap talagang mag-isip ng content sa araw-araw. Ito talaga yung palaging iniisip ko. Bukod pa yung kung ano yung uulamin namin. At ito nga, para naman may magawa yung kapatid ko, ay pinagadgad ko na nga sa kanya yung keso na gagamitin ko. Alangan naman ako mapapagod siya, kakain na lang. Walang ganon. At ngayon naman nga, magluluto ako ng bechamel sauce. Hindi nga ako sure kung tama yung pagkakapronounce ko. Ayan nga, nagtunaw lang ako dyan ng butter. At naglagay na rin ako ng 2 tablespoon ng all-purpose flour. At nung naging ganyan na nga yung consistency, ay inilagay ko na nga rin yung 1 can ng ebab. Implahan ko na nga rin ito ng kaunting MSG. Maraming pamintang durog-durog. At hahaluin ko nga lang ito hanggang sa kumulo at maging ganito kalapot. At ilalagay ko na nga dito yung kalahati ng quick melt cheese na ginadgad ng kapatid ko. Dahil yung kalahati nun ay may paggagamitan pa ako mamaya. Hinalo-halo ko nga lang yun hanggang sa lumapot ng ganito. At sa akin ay okay na nga to, kaya hanguin ko na rin. At magsasalang na nga ako dito ng panibagong pan. Pinainit ko nga lang yung nilagay kong mantika pagkatapos nagisa na ako ng sibuyas at bawang. Pinagsabay ko na para walang away. Walang ganon. At inihalo ko na nga rin dyan yung ground beef. Bali, ginisa ko nga lang yan hanggang sa mag-iba nga yung kulay ng beef. At pagkatapos maglalagay na nga rin ako ng beef cubes. At sunod itong ang spaghetti sauce. At maglalagay na nga rin ako ng kaunting MSG. At syempre, hindi mawawala itong pamintang pino. At ipagmimix ko nga lang ito hanggang sa magkahalo-halo sila. At sabi ko na nga ba, may nakalimutan akong ilagay. Ito nga yung mga mushroom. Pero kahit uli na, ilalagay pa rin natin niyan. Paborito kasi ito ng kapatid ko. At lulutuin na nga lang natin ito ng mga ilang minuto pa. Grabe, sauce pa lang, napakasarap na. Dito naman sa kabilang pan, ay mag-uumpisa na nga tayo dito mag-layer. Una nga yung red sauce na ginawa natin. At sunod ay yung white sauce. Grabe, tingnan nyo naman, sobrang nakakatakam na yan. At ipapatong ko na nga dito yung lasagna sheets. Bali, dito nga lang pala natin yan lulutuin sa pan. Hindi na nga natin problemahin kung wala tayong oven. Basta may kawali ka lang ay okay na. At yung pag-layer naman natin dito ay paulit-ulit lang gagawin hanggang ang mapuno natin itong pan. At 4 layers nga pala yung nagawa ko dito sa aking pan. At dito nga sa ibabaw maglalagay nga ako ng quick melt cheese na ginadgad. Bali, iyan nga yung tira kanina. Pagkatapos tatakpan ko nga lang ito at lulutuin naman natin sa pinakamahinang apoy hanggang sa mag-melt na nga yung cheese na nilagay natin. Tapos naglagay nga lang ako dyan ng dried parsley. Grabe mga ate, sobrang sarap niyan. Kaya sana lang wag nyo tong mapanood ng hating gabi. Ay siguradong gugutumin talaga kayo. At tingnan nyo naman, nakapagluto tayo ng masarap na lasagna kahit wala tayong ginagamit na oven. Kawali lang ay kayang-kaya na. Kaya hindi na kailangan pang bumili sa labas. O siya mga ate, tara kain tayo. Sobrang excited na akong matikman ito. Kaya naman, unang kagat first bite. Ang sarap! At sigurado may magsasabi na naman dyan na bakit ako yung kumakain para sa kapatid ko. Abay, syempre titikman ko muna bago ko nga ibigay sa kanya. Dahil sa sobrang sarap nito, baka mamaya hindi nga ako makatikim. Walang ganon. At ayan nga, matapos ko nga itong matikman, ay tinawag ko na nga rin dito yung kapatid ko. At nung makita nga niya yung hawak ko, grabe, tuwan-tuwa siya. Kaya dali-dali niya na nga itong tinikman. At craving satisfied na naman daw siya. Mas masarap pa nga daw ito dun sa nabibili sa labas. At kapag napanood nyo nga ito, paki-comment naman kung taga saan kayo. At ayun lang, bye-bye! Tara na't gumawa ng lasagna roll-up, bida pa rin ang kawali. Igisa ang sibuyas, isabay na nga ang bawang. Gagamit ako ng 400 grams na ground beef. Pwede ka gumamit ng pork or chicken. Titimplahan ko na ng asin, paminta, nor cube yan, beef flavor. Haluin natin ng maigi. Takpan muna natin hanggang tuluyang maluto yung karne. 500 grams na spaghetti sauce. Filipino style to para medyo matamis.
Tapos haluin muna ng mabuti. Takpan muna sa mahinang apoy at lutuin natin ng mabuti yung sauce. Bitaw, lulutuin na natin yung white sauce. Magtunaw ng 2 kutsarang butter or margarine. Dito na tayo maglagay ng 2 kutsarang harina. Tapos haluin ng mabuti. Dahan-dahang ibuhos ang gatas. Pwede ka gumamit ng fresh milk or evap. 500 grams to. ml pala. Asin, konting asukal, at konting seasoning lang. Haluin lang natin na, tapos hayaan natin itong mag-simmer hanggang lumapot yung sauce. At ito, nagluto na pala ako ng mga lasagna sheets. Lagyan ng meat sauce. Yung white sauce naman. Ganito okay na, lukutin na natin. Maglagay tayo ng meat sauce, tapos ilagay na natin ang raw lasagna. Ilagay muna natin sa taas yung tirang white sauce. At budburan natin ang easy melt na cheese sa taas. Sindihan natin to sa sobrang hina lang. Takpan natin para uminit at para matunaw yung cheese. Siyempre, okay na to, no? Pwede na to kainin para masunog yung cheese. Tapos, budburan mo ng damo. Optional lang. Ayan, oh.